Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako affected dun sa mga negatibong comments kasi naunawaan ko naman po yung mga taong hindi naniniwala. Ganun talaga eh. At ang importante lang, hindi po ako namimilit. Ang ayaw ko lang po, yung hindi na nga naniniwala, mambabastos pa. May mga tao pala talagang ganun. Hindi naman ako nag-i-invite na manood sila kung hindi sila naniniwala. Ang hirap po talaga ng kalagayan ko. Marami po kasi akong mga nagagawa na kahit ako hindi ko ma-explain. Katulad nung nabanggit ko nung live, yung isang dati kong pasyente na gumaling na nagpapanik siya kasi yung isang kaibigan niya nasa hospital, bleeding internally, nagmamadali yung mga doktor. They wanted to find out if it's possible for them to find out right away kasi hindi makita kung saan nanggagaling yung bleeding. And I was able to go there. Napuntahan ko po yung katawan, astrally or remote viewing, if you wanna call it that. Nakita ko yung source ng bleeding at sinabi ko sa doktor, sinabi ko dun sa tumawag sa akin na dito nanggagaling ang bleeding. Eksakto po yun, naagapan, gumaling. Yung mga bagay na ganun po, nagagawa ko. Pero hindi ko rin po maipaliwanag kung paano. Pero usually, siguro, galing po kasi sa puso ko, gusto ko lang makatulong yung mga part na yon. At ngayong nagsasalita na ako, open na ako tungkol sa mga bagay na yan, ikinukwento ko yung mga bagay-bagay na mga nangyayari na maari pong patutuhanan kasi buhay na buhay po at saka ang babata pa po ng mga taong ito, nandyan lang po pwedeng makontak. Yung proof of the things that I have been doing, nandyan lang po, available. Ang akin lang po, hindi ko na ipapangako na lahat ng oras na yan na ginagawa ko yung mga hinihiling sa akin, mauulit ko or gusto kong ulitin. Katulad po ng sa Biringan, ang dami na kasing paulit-ulit na lang, tinatamad sigurong panoorin yung mga previous posting ko. So ulitin na lang nila, magtatanong na lang uli, na yun din naman yung content nung dati. Tapos yung tungkol naman po dito sa Agartha, like I said, mga tao po yung nandun. I have always been very honest. Palagi ko pong sinasabi yung totoo. Hindi ako makapasok kasi may barrier. They're so high-tech. Ang technology po nila ay super talaga. But they're very good people. They're just very advanced. Ayaw na nilang makontaminate yung lugar. It's one whole country, I suppose. Pwede kong tawagin country, ang laki-laki po. Kasi yung, people there, they marry each other, nagkakaroon ng mga anak. Natanaw ko lang po sila. At yung nakipag-usap po ako sa isang maraming nalalaman tungkol doon na I think somehow connected to them and explained to me the reason why I could not go inside. I kept trying, hindi talaga po ako makapasok. Ano ba naman magsinungaling ako, gumawa ng istorya na nakapasok ako ganito, ganyan. Hindi po eh. Ayaw ko po ng ganun eh. Magagalit po si God. Tapos palagi ko pong sinasabi dun sa mga tao na natatakot mag-astral traveling o yung pagbago matulog, yung feeling nila, yung para silang napaparalyze o nakikita nilang naiiwan ng kanilang katawan, huwag po kayong matakot kasi babalik at babalik kayo. Ang importante po, magdasal palagi. Ang pangit-pangit na kasi po ng sitwasyon ngayon ng mundo. Although, karamihan ng mga tao ngayon po ay masyado ng open. Marami na pong karanasan tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Matalas na ang pakiramdam. Marami pa rin pong naiiwan sa baba. Yung dahil hindi nila naiintindihan
masyadong lalong bumababa ang kanilang pakiramdam. Ang ibig sabihin ko po niyan, yung frequency ng kanilang pagkatao. Lahat po kasi tayo may aura, may kulay. Tapos pagka puro kasi negative ang iniisip mo, puro hindi maganda, yung kulay nyo po, panipis din ng panipis. At saka na-attract ninyo, puro din negatibo. Kaya yun nga po ang payo ko palagi sa mga tao. I also learned the hard way. Ang dami ko pong karanasan na mali ang ginagawa ko. And then I was able to realize na pag sumusunod ako dun sa tama, ang balik po sa akin ay maganda. Maaari po nating pag-usapan yung tungkol sa manifestation next time. Since I've tackled the Agartha part, tapos na po ako sa biringan, gusto ko po i-suggest sa inyo yung tungkol dito sa malapit sa atin na madaling mapuntahan, na talagang napupuntahan na dati naman napakaganda. Alam niyo po, yung Mount Banahaw, napakasagrado po ng lugar na yan dati. Ang mga nakatira dyan, sample na lang po. Bata pa kasi ako, nakarating na ako dyan Although mahirap. Alam niyo, may stages po yun. Meron doon bukal. Hindi po bukal yung may butas na may lumalabas na tubig. Pag ininom mo po, ang lasa, parang lasang 7-Up yung tubig. Yung ganun. Napaka-fascinating po ng lugar na yan. At malapit lang. Andito yan sa atin. Ang problema lang doon, nagkaroon ng commercialism sa ibaba. Nagkaroon ng parang karaoke, may mga na kahit anong lugar, pag hindi na iginagalang, nawawala or nagsasara. Yun din po ang reason kung bakit nag-iingat yung mga taga-Agartha. That's why they're very strict. Yun din ang reason kung bakit ang mga taga-Biringan very seldom magpapasok. Natatakot sila. Although they're not the same. I mean, yung kasing Biringan, puro engkanto yung nandun. Yung Agartha po, mga advanced na tao. Pero tao po. Ordinaryong tao na advanced. Yun po ang ibig sabihin po ng advanced, highly evolved. Mas advanced sa akin. Ako po, evolved. Siguro, pwede kong tawaging evolved po ako kasi marami akong alam at nagagawa na hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Hindi po ako marunong mang-abuso. Yan po talagang hindi ko ginagawa. Katulad nung pinipilit akong kausapin yung mga espiritu ng patay, ayoko po yon. Although, pag may dumadating na kinakausap ako, ayun, pinapaalam ko. Itong highly evolved beings, they're humans. Highly evolved. Parang mga supermen na, ang dami na nilang alam. Technologically wise, spiritually evolved. But they're not aliens. They're humans. Yun po ang nasa Agartha. Yan, ikukwento ko po sa inyo naman yung tungkol sa Banahaw. Kasi yun talaga, bata pa ako, tinawag na ako doon. Nakarating na po ako doon. At yung nakasama ko doon, buhay na buhay pa nasa ginubatan. Sige, hanggang dito na lang muna po. God bless you all.